Kapag bukas daw ang third eye mo ay may hirapan kang alamin kung ano ang totoo sa hindi. Kaya naman ay kailangan na maging maingat ka sa mga nakikita o nakakausap mo dahil hindi ka sigurado kung anong klaseng nilalang ba sila sa mundong ito. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo at pati na rin sa mga masusugid mong tagapakinig. Itago mo na lamang ako sa pangalang Elsa. 37 years old, isang guro dito sa Iloilo. Matagal na ako nakasubaybay sa inyong YouTube channel at matagal ko na rin gustong gumawa ng sulat para ipadala sa inyo. Sadyang nauunahan lang ako ng kaba sa tuwing babalikan ko ang parting ito ng aking nakaraan. Sa totoo lang, Papa Dudut, bata pa ako ay alam ko nang bukas ang third eye ko. Nagsimula yon nang mahulog ako sa isang puno ng mangga na inakyat namin ng mga pinsan ko. 7 years old pa lamang ako ng mga panahon na yon. At napagkatuan naming magpipinsa na umakyat sa isang mataas na puno para manungkit ng mangga. Dumulas ang isang paa ko at tuluyan akong nahulog bago nawala ng malay. Nagising ako na nasa bahay na ako at may bukol sa ulo ko. At pagkatapos ng araw na yon ay nagsimula na akong makakita ng mga kakaibang bagay o mga nilalang. Naalala ko nang lumabas ako ng bahay isang dapit hapon para bumili ng bigas. Nagagawa na ang liwanag at dilim sa paligid. Hindi naman ako matatakotin talaga noon kahit may nadadaanan akong masukal na parte ng gubat bago makauwi galing sa tindahan. At habang naglalakad ako ay nakarinig ako ng kakaibang ingay na noong una ay hindi ko naiintindihan kung ano. Kasunod ang pagyakap sa katawan ko ng napakalamig na hangin. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad dahil inakala ko na kuliglig lamang ang mga naririnig ko. At kung ano paman na panggabing hayop. Pero bigla na lamang akong napahinto sa paglalakad nang may makita akong bata na nakaupo patalikod mula sa akin. Umiyak siya noon. Kaya naawa akong nilapitan siya, Papa Dudut. Bata? Bakit ka umiiyak? Tanong ko nang bahagyang makalapit sa kanya. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lamang sa kanyang pag-iyak. Dahil sa pag-aakalang naliligaw siya, ay mas lumapit pa po ako sa kanya at pumunta sa harapan niya. Bata? Naliligaw ka ba? Lika, sama ka sa akin para matulungan kitang makauwi sa inyo, ang wika ko. Mas tumakas pa nga ang iyak ng bata kaya naman nag-decide na akong tapikin siya sa may kamay niyang tumatakip sa mukha niya. Bagay na dapat pala ay hindi ko na ginawa pa. Sasamahan mo kung makauwi? Tanong ng bata. Binalot ng takot ang katawan ko nang makita ko ang mukha niya na tinatakpan ng mga palad niya. Tabingi yon na parang pinukpok ng kung ano, duguan at halos lumuwa na ang isang mata niya. Tulungan mo kung makauwi ate, pag-iyak pa niya. Hahawakan niya na sana ang kamay ko pero kumaripas na ako ng takbo pa uwi sa bahay namin. Mabuti na lamang Papa Dudut at hindi natapon ang dala ko noon na supot ng 2 kilo ng bigas. Halos maiyak na nga ako nang makauwi sa bahay. Sinabi ko sa mga magulang ko at kay Lola ang mga nakita ko pero sinabihan lamang nila ako na ipagsawalang bahala na lamang yon. Na baka namamalik mata lamang ako o kaya ay may nantitrip lang sa akin na mga ibang bata. Pero sigurado talaga ako na totoo ang dugo ang bata na yon dahil naamoy ko rin ang malansang dugo mula sa mukha niya. Habang tumatagal ay mas lumalala ang mga nakikita ko at mga naririnig, Papa Dudut. May isang beses na nakita ko ang pinsan kong si Cheryl na dumaan sa bahay namin. Magkalapit lang din kasi ang bahay namin at nagtaka lamang ako kasi nakapaa siya noon habang naglalakad. Tinawag ko siya at nang lumingon siya sa akin ay ngumiti ang maputlang mga labi niya. Hindi siya sumagot pero kumaway siya bago naglakad palayo sa akin. At wala pang 10 minuto ang nakaraan ay tumawag sa akin ng tita ko at sinasabi nito na wala na raw si Cheryl. Namatay daw ito dahil inatake ng asma.
Doon ko na na-realize na nakakakita talaga ako ng mga nilalang na dapat ay wala na sa mundong ito. Pero sa tuwing sasabihin ko yon sa mga magulang ko, ang mga nakikita ko ay hindi sila naniniwala sa akin. Puwera na lamang sa lola ko. Bumukas ang third eye mo, Elsa. Wika ni lola. Ano pong ibig ninyong sabihin, lola? Saka ano po yung third eye? Inosenteng tanong ko pa. Nang mga panahong kasing yon ay hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng third eye. Nagkaroon ka ng ikatlong mata at ang mata na yon ang dahilan kung bakit nakakakita ka ng mga nilalang na dapat ay wala na sa mundong ito. Tugon pa ni lola. Ang mga nilalang po ba na tinutukoy ninyo ay yung mga multo na palagi nagpapakita sa akin? Muling tanong ko. Tumango si lola. Nahihirapan ka na ba? Gusto mo bang ipasarado natin ang third eye mo? Tanong niya. Saglit akong natahimik kahit na isang salita lang naman ang sagot sa tanong niya na yon. Kaya naman tumango na lamang ako bilang tugon sa kanya. Kinabukasan noon ay dinala ako ni lola sa isang albularyo. Narinig ko ang pagkakwento niya dito ng tungkol sa mga nakikita ko at pagkatapos ay tinawag na ako ng albularyo. Pinausukan nilagyan ng kung ano-ano sa ulo at paligid ko. Pagkatapos ay dinasala ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Medyo guminhawa noon ang pakiramdam ko, lalo na nang imulat ko ang mga mata ko. Wala nang mga anino na madalas kong nakikitang sumusunod sa akin. Sarado na ang ikatlong mata niya. Wika ng matandang lalaking albularyo. Doon ay masaya na akong umuwi sa bahay namin kasama si lola. Dahil alam ko na muling magiging normal ang buhay ko. Hindi na ako nag-alala na may makikita pa ako na nakakatakot na nilalang. Hindi na ako natatakot kasi alam ko na sarado na ang third eye ko. At kahit kailan ay wala na akong makikitang multo sa paligid ko. Papadudot ng mga sumunod na araw, linggo at buwan ay muli kong naranasan ang maging normal na bata. Na walang ibang iniisip kung hindi ang maglaro o umakyat ng puno. Natuwa rin si lola kasi nakita niya na tunay na nagsarado na ang ikatlong mata ko. Pero hindi ko alam kung pansamantala lang ba yon dahil muli itong nagbukas, papadudot. Malalim na ang gabi nang magising ako dahil nauuhaw ako. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Kakasarado ko lamang ng refrigerator nang makarinig ako ng humihimig ng awiting Ili-ili, Tulog Anay na popular na awitin dito sa aming lugar. Napalingon ako sa malapit na lamesa kung saan ay may 4 na upuan. May isang babae doon na nakaupo patalikod mula sa akin at mahaba ang kanyang buhok na medyo magulo. Hindi ako nagbukas ng ilaw sa kusina pero bukas naman ang ilaw sa kalapit na sala. Kaya medyo may kadiliman sa aming pwesto. Pero kita ko ang kulay pula na bestidang suot niya. Mami? Pagtawag ko sa babae. Wala namang kasing ibang babae sa bahay maliban sa akin, kay mami at kay lola. Sigurado ako na hindi yon si lola pero parang hindi rin si mami. Pero tinawag ko pa rin siya. Laking pasalamat ko nang hindi siya lumingon sa akin. Malayo kasi ang sukat ng katawan ng babaeng iyon mula kay mami. Wala rin gaano na bestida si mami. Parang luma na ang kulay noon na medyo kupas na. Ili-ili, tulog anay. Wala diri imong nanay. Kadto tienda bakal papay, ili-ili tulog anay. Pagkanta pa ng babae. Hindi yun si mami, sigurado na ako. Napatras na ako mula sa pwesto ko pero biglang gumalaw ang babae. Tumayo siya mula sa pagkakaupo niya at nakaramdam ako ng panganib at matinding takot. Naramdaman ko na haharap siya sa akin pero bago niya pa nagawa yun ay sinubukan ko ng kumaripas ng takbo. Kaya lang mas naging mabilis ang babae. Naramdaman ko na lamang ang pagdagan niya mula sa likuran ko na dahilan para madapa ako sa sahig. Dinaganan niya ako kasunod ang pagsakal sa may bato ko. Mamamatay ka! Isang nakakakilabot na boses ang narinig ko mula sa babaeng nakadagan
sa likuran ko. Humihigpit na ang pagkakasakal niya sa akin. Pilit akong nagpupumiglas pero sadya siyang mabigat at malakas. Hindi ko alam kung multo pa ba siya pero kung oo ay bakit nagagawa niya akong saktan. Papadudo tuluyan ang nagdilim sa akin ng lahat. Nagising na lamang ako na nasa isang ospital na ako at katabi si mama. Ang sabi niya ay nagising daw sila dahil sa malakas na pagsigaw ko at nang makita nga nila ako sa sala ay wala na akong malay. Ang akala nila ay nabagok ang ulo ko. Kaya dinala nila ako sa ospital pero wala naman daw nakitang kahit na anong pasa, sugat o bukol sa akin. Ano bang nangyari, Elsa? Tanong ni Mami. Wala sa loob na napahawak ako sa leeg ko papunta sa bato ko. Ramdam ko ang sakit noon na para bang totoong sinakal ako. Elsa? Pagtawag ni Daddy sa akin. Tumaas sa mga tingin ko sa kanila ni Mami at hindi ko alam kung bakit pero parang ayokong sabihin sa kanila ang mga nangyari, kung ano ang totoong nakita ko. Wala po akong matandaan. Sorry po, pagsisinungaling ko. Papadudot mahirap ilihim ang ganong klase ng karanasan lalo na at naramdaman kong mismo ang pagsakal sa akin ng babaeng nakapula na nakita ko. Parang hindi siya multo, kung anong klaseng nilalang siya ay hindi ko po alam. Nang makauwi kami sa bahay ay niyakap ako kaagad ni Lola. Masakit kasi ang mga tuhod niya kaya hindi siya nakasama sa ospital. May nakita ka na naman ba ulit? Nag-aalalang tanong niya. Doon ako naluluhang tumango sa kanya. Nakakatakot po siya, Lola. Hindi ko nakita ang mukha niya pero nakakatakot po siya. Tapos sinasakal niya po ako. Sinasaktan niya po ako. Umiiyak na pagkikwento ko. Niyakap ako ni Lola, mahigpit yon at yon ang kauna-unahang pagkakataon. Naramdaman kong may kakampi ako. Na kahit na isang tao ay may naniniwala sa akin. Hawakan mo to. Wika ni Lola bago nilagay ang isang rosary sa kamay ko. May basbas ng pare ang rosary na ito. Sa tuwing matatakot ka o may makikita kang kakaibang nilalang na pwedeng manakit sa iyo ay hawakan mo lamang ang rosaryo na ito at magdasal ka ng taimtim sa puong may kapal. Bili ni Lola sa akin. Papadudot muling lumakas ang third eye ko at mas madalas na akong nakakakita ng mga multo o kakaibang nilalang. May mga oras na lumalapit sila sa akin, bumubulong at pilit akong hinahawakan. Pero sa awa ng Diyos ay hindi sila nagtatagumpay na mahawakan ako. Hindi ko alam kung bakit nagawa ng babaeng nakapula na masaktan ako noon pero hindi ko na siya muli pang nakita. Pero kahit nawala siya ay marami pa rin mga multo ang mga nagpapakita sa akin. Napansin na yon ng mga magulang ko. Yung pagiging matamlay at matatakutin at mas lumala pa yon nang mamatay ang lola ko dahil sa cardiac arrest. Hindi ko alam kung nakadagdag ba ang matinding lungkot na nararamdaman ko para mas lumakas ang third eye ko. Kasi halos kahit saan ako tumingin ay palagi akong may nakikita, nakakatakot na mga nilalang yon. Mga dugo ang tao, minsan walang ulo, madalas na walang kamay o paa at yung iba ay naglalakad palapit sa akin. May iba na gumagapang para maabot ako. Kaya naman may mga oras na sobrang takot ako at nagwawala na ako sa loob ng bahay. Nang kausapin ako ng mga magulang ko ay pinagtapat ko sa kanila ang mga nakikita ko at kagaya ng inaasahan ay hindi po sila naniwala sa akin. Isang taon ang lumipas ay unti-unti kong napabayaan ang pag-aaral ko. Hanggang sa magdesisyon ng mga magulang ko na lumipat na kami ng bahay. Baka raw sakaling makatulong sa akin ang gagawin nilang yon. Baka raw makapag-move on na ako mula sa pagkawala ni Lola. Ang akala kasi nila ay nangungulila lamang ako kay Lola kaya kung ano-anong kathang-isip na lang daw ang mga nakikita ko. Ang buong akala talaga nila ay gawa-gawa ko lamang ang mga sinasabi kong kababalaghan sa kanila. Papadudot hindi kami umalis ng Iloilo ng mga magulang ko. Lumipat lamang kami ng bahay na medyo malapit sa dati naming tinitirhan. Malungkot talaga kasi doon na ako sa dating bahay lumaki at nagkaisip talaga.
Marami akong masasaya, malulungkot at nakakatakot na alaala, pero ang pinakaayaw ko sanang iwan ay yung alaala namin ni Lola sa bahay na yon. Iniisip ko na lang, Papa Dudut, na siguro nga ay tama sina Mommy at Daddy at paglipat namin sa bagong bahay ay simula ng bagong buhay para sa akin. Kaagad naman ako nagkaroon ng mga kaibigan doon at kahit papaano ay nabawasan ang mga nakikita kong kababalaghan. Siguro ay kailangan ko lang talaga na mag-focus sa ibang bagay para hindi nila ako dalawin, para hindi sila magpakita sa akin. Kaya nang nasa high school na ako ay sumali ako sa iba't ibang klase ng organization. Sumali ako sa cheering squad at theater. Iniwasan kong umuwi ng maaga sa bahay kasi madalas na mag-isa lamang ako doon. At natatakot pa rin talaga ako kapag nag-iisa ako. Hanggang isang gabi na natutulog ako sa kwarto ko ay nagising ako sa isang pamilyar na pagkanta na nagmumula lang din sa loob. Malamig sa loob ng kwarto ko at dumoble ang lamig na nararamdaman ko dahil sa kantang naririnig ko. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata ko at hindi ako nagkamali nang may makita akong nakaupong babae sa may dulo ng kama ko. Nakasuot siya ng pula at makalumang bestida na medyo kupas na ang kulay. Makapal ang kanyang buhok at nakatalikod siya mula sa akin. Bigla niya akong nilingon at kaagad namang naipikit ang mga mata ko. Nagpatuloy ang pagkanta ng babaeng yon habang ako ay nagpapanggap na tulog. Ayokong malaman niya nagising ako dahil sigurado ako na kapag nangyari yon ay baka saktan na naman niya ako. May isang oras din yata siya doon hanggang sa bigla na lamang siyang nawala at naiyak na lamang ako nang sa wakas ay hindi ko na siya makita pa. Sa dinami-dami ng multong pwedeng sumunod sa akin ay bakit siya pa na nagagawa akong saktan at hawakan. Kinabukasan noon ay gusto kong sabihin sa mga magulang ko ang nangyari sa loob ng kwarto ko. Yung nakita ko yung pagsunod ng babaeng nakapula mula sa dati naming bahay hanggang sa bago naming tinitirhan. Gusto kong malaman nila na totoo ang mga nakikita ko at hindi ito katang isip lamang. Paano hindi tayo makakapagbayad ng upa nitong bahay? Hindi ba sweldo mo na bukas? Malakas ang boses na tanong ni Mommy kay Daddy. Kakalabas ko lang ng kwarto ko at plano ko nang mag-almusal. Nagbayad nga kasi ako ng hulog sa kotse, sagot ni Daddy bago humigop ng kape na nasa harapan niya. Lintik na kotse yan Kung bakit kasi kumuha ka pa? Ang wika pa ni Mommy. Hindi mo maintindihan kasi hindi naman ikaw ang nagbabiyahe para magtrabaho. Ang wika naman ni Daddy. Ngayon sinusumbat mo na kung bakit hindi ako nagtatrabaho. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang dahilan kung bakit nag-resign ako sa trabaho ko. Kung hindi dahil sa iyo dapat nasa abroad na ako ngayon. Sigaw pa ni Mommy sa kanya. Natuloy na nga sa pagtatalo ang pag-uusap nilang yon, Papa Dudut. Hindi na nga yata nila ako napansin hanggang sa umalis na lamang ako sa kusina. At dahil doon ay nag-decide akong hindi na dumagdag pa sa mga problema nila. Hindi na ako nagsalita pa o nagkwento pa ng kahit na anong tungkol sa nakikita at naririnig ko. Hindi ko na sinabi pa sa kanila kasi alam ko naman na hindi rin sila maniniwala sa akin. At sa tuwing maririnig ko ang pagkanta ng Red Lady sa loob mismo ng kwarto ko ay palagi ako nagpapanggap na tulog para hindi niya malaman na nakikita at naririnig ko siya. Papa Dudut, kahit mahirap ay pinilit kong hindi pansinin ang mga kakaibang nilalang na nakapalibot sa akin. Mas nag-focus ako sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako at maging isang ganap na guro sa lugar namin, Papa Dudut. Sweetie, dalhin ko na tong ibang mga regalo sa iyo. Wika ng boyfriend kong si Larry nang sundan niya ako sa classroom. Teacher's Day kasi noon at marami akong natanggap na mga regalo mula sa mga estudyante ko. Kinuha na nga niya ang karamihan doon bago siya na unang naglakad palabas ng classroom. Aalis na sana ako nang makita ko ang isang maliit na pumpon ng bulaklak na nasa may maliit na mesa. Hindi ko tanda kung sino ang naglagay noon pero may nakatali na kulay blue na ribbon tapos may pangalan ko pa. Kaya naman naisipan ko rin na iuwi yon.
Nang makarating kami sa bahay ay pinicturean ko muna ang mga yon bago nilagay sa isang kahon. Kinuha ko naman ang maliit na bulaklak at nilagay sa maliit na santo na nasa may sala ng bahay namin. Pero nagulat na lamang ako kinabukasan nang makita kong sira-sira na ang mga bulaklak na yon. Ang sabi ni Mami ay baka raw may nakapasok na pusa kaya nasira ang mga bulaklak. Papadudot nang makarating ako sa school at sa loob ng classroom ay nagtaka ako na may makita na naman akong ganong klase ng bulaklak sa may lamesa ko. Tinanong ko ang mga estudyante ko kung kanino yon galing pero walang sumagot sa kanila. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko pa ulit yung iuwi pero nakalimutan ko namang alisin sa loob ng bag ko. Hanggang sa magising na lamang ako ng madaling araw dahil sa isang napakapamilyar na kanta. Ang Ili-ili Tulog Anay na madalas na kinakanta ng Red Lady. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa akin kaya muli ako nakaramdam ng matinding takot sa pagbabalik niya. Nagpanggap lamang ako na hindi ko siya naririnig at nanatiling pikit ang aking mga mata. Pero nangilabot ako nang maramdaman kong naglalakad siya palapit mismo sa akin. Hinila niya ang kumot na nakatakip sa aking katawan kasunod ang pagbulong niya ng, "Alam kong gising ka. Huwag ka nang magpapanggap na tulog ka." Nakakapangilabot na boses yon ng babae at sa pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko sa kauna-unahang pagkakataon ng mukha niya na halos isang dangkal na lamang ang layo sa mukha ko. Puro itim lang ang mga mata niya. Malalim ang wrinkles niya at maitim ang malaki niyang mga labi. Napatras ako pero kaagad niyang nahawakan ang leg ko. "Bakit ka nagdala ng bata dito? Ayoko sa bata na yan, patayin mo siya." Sigaw ng babaeng nakapula habang nakasakal ang mga kamay niya sa leeg ko. Pilit ako nagpumiglas mula sa kanya. "Patayin mo siya kung hindi ako ang papatay sa'yo." Sigaw pa ng babae. Nahirapan na ako makahinga noon habang pilit kong inaabot ang bag ko. Hindi ko alam kung mamamatay na ba ako pero gusto ko nang lumaban hanggang sa huling sandali ng aking paghinga. Kaya pinikit ko ang mga mata ko kasunod ang taimtim na panalangin. Sinabayan ko pa yon ng pag-abot sa bag ko at nang sa wakas ay makagalaw ako. Kaagad kong kinuha ang rosary na ibinigay sa akin ni Lola. Pero sumabit doon ang bulaklak na naiuwi ko mula sa classroom. Doon na biglang naglaho ang babaeng nakapula. Papadudot, alam ni Larry ang tungkol sa kakayahan kong makakita ng mga kakaibang nilalang kaya nang sabihin ko sa kanya ang naranasan ko ng madaling araw na yon. Sinamahan niya ako sa isang faith healer. Dinasalan ako nito at doon namin nalaman na ang tinutukoy palang bata ng Red Lady ay ang baby na nasa sinapupunan ko. Noon ko lang din nalaman na buntis pala ako. Nagulat din ang faith healer nang makita niya ang bulaklak na nakasabit sa rosary ko. At ang sabi niya ay isa raw yung Hoya flower na mabisang pangontra sa mga masasamang spirito. Papadudot na laman ko mula sa ibang co-teacher ko na isang matandang lalaki pala ang nagpapalagay ng bulaklak na yon sa lamesa ko. Lolo raw siya ng isa sa mga estudyante sa school namin at nakita niya ang masamang nilalang na palaging nakabantay sa akin ng Red Lady. Akala ko pa noon ay nagkataon lang na ako ang napiling dikitan ng Red Lady na yon. Pero nang minsang magtalo sina Mommy at Daddy noon ay naungkat ang naging pagkakasala ni Daddy at pagkakaroon ng ibang babae. Dahil ako ay curious ay nag-usisa ako tungkol sa babae na yon. At nang makita ko ang itsura niya sa isang lumang Facebook account na nakita ko sa internet ay hindi ako makapaniwala kasi siya yung Red Lady na palagi nagpapakita sa akin. Nang magkausap kami ni Mommy at Daddy tungkol sa babaeng yon ay nalaman ko na nagpakamatay pala ito dahil hindi pinanagutan ni Daddy ang pinagbubuntis nito. Doon ko na-realize na kaya siguro nagagawa akong saktan at hawakan ng Red Lady na yon dahil na rin sa matinding galit na nararamdaman niya sa pamilya namin. Papadudod, sabay-sabay kaming nagsimba noon ni Daddy at Mommy at nangumpisal kami sa aming mga kasalanan at nagpabasbas sa pare. Mula noon ay himalang hindi na nagpakita pa ang Red Lady sa akin. Ngayon na ilang taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Larry kasama ng anak naming babae. Masaya ako kasi kahit papaano ay naging normal at tahimik na rin ang buhay ko.
Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Elsa. May mga kakayahan tayo na hindi naiintindihan ng ibang tao, kaya akala ng iba ay hindi tayo normal mag-isip o kumilos. Kumbaga ay nahuhusgahan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, pero ganun pa man ay kailangan pa rin nating magpakatatag para sa ating sarili. Maraming salamat, Elsa, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Sadyang naging mahirap ang pinagdaanan mo bilang isang kabataan dahil na rin sa taglay mong kakayahan. Pero sa huli nagawa mo pa ring maging matatag at nalaman mo pa ang koneksyon ng babaeng nakapula na palaging nagpapakita sa iyo. Siguro'y kailangan lang talaga nating harapin ang ating mga kasalanan at pagsisisi para mabawasan ang bigat ng nakaraan. Paraan din yon para kahit papaano ay makawala tayo sa malaking pagsisisi na nararamdaman natin. Mabuti na lang at nahikayat mo na pumunta kayo ng mga magulang mo sa simbahan para gawin ang mga bagay na ginawa ninyo. Ang pagdarasal, pagsisisi at pangungumpisal sa inyong mga kasalanan at sana'y tuluyan ng maging tahimik at maging masaya ang buhay ninyo ng pamilya mo. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.